In reality, if you allow women to display themselves, matutuwa lang yung mga manyak. Meron kang magandang cellphone, or meron kang pera, meron kang laptop, ikaw ba i-display mo yan nakakalat? And then sasabihin mo, let's preach sa mga magnanakaw na wag nakawin yung laptop na nakakalat. Ang babae, pinanganak yan with the highest value. Ang lalaki, pinanganak tayo, lowest value. Nakadepende yung value mo bilang babae sa choices na ginagawa mo every single day. Hindi ko nila lahat, pero most of them, they just want attention. Attention na hindi nila nakuha sa bahay. Attention na hindi naibigay sa kanila ng tatay nila. Just understand na kailangan mong tanggapin yung reality na maraming manyak. Nababastusin ka. Di ba? Kailangan na ng panindigan yung kapalit ng pagpapaseksi. Kahit hindi kayo magpaseksi, ma-appreciate kayo ng mga tamang tao. Sir, meron po ngayong nag-a-appear sa newsfeed ko ngayon. Well, controversial na siya before then, pero nagre-reappear lang. Yung issue about sa how women should dress. Para sa inyo, sir, ano yung take nyo doon? Kasi sir, since may anak din po kayong babae, diba? How would you tell it to your daughter? Or ano yung mismong share nyo para doon, sir? Boys, huwag kayo magalit Especially mga manyak, no? Siyempre yung mga manyak, sabihin nila, okay lang mag-dress. Okay lang mag-sexy. Diba? Kasi lalagyan nila ng narrative yan na pwede naman, pwedeng ganito. Babaguhin na lang yung mga lalaki babaguhin, lalaki may problema. And on all that. But in reality, if you allow women to display themselves, matutuwa lang yung mga manyak. Diba? So, with my idea, sure ako magagalit yung mga manyak. But here's the reality, no? Number one, we cannot say na kailangan natin baguhin yung mga lalaki. Instead na baguhin natin yung way ng pananamit ng mga babae. And ako personally, hindi ko sinasabi na mga babae baguhin yung way ng pananamit nyo. Hindi ko sinasabi yun Ang sinasabi ko lang, dapat accountable ka. Dapat you know the risk that pag sexy yung suot mo, may risk talaga na may masasamang tao. Alright? I'm gonna give you a solid example. Ikaw ba, meron kang magandang cellphone, or meron kang pera, meron kang laptop, ikaw ba i-display mo yan nakakalat? And then sasabihin mo, let's preach sa mga magnanakaw na wag nakawin yung laptop na nakakalat. Diba? Ipagpilitan natin yung mga kriminal na wag nakawin yung pera nakadisplay dyan. Hindi, diba? Kasi hindi mo pwedeng baguhin yung magnanakaw Dinisplay mo yung pera natural na nakawin yan. Kukuhanin yan ng mga masasamang tao. So ako, sa mga babaeng malalapit sa akin, especially yung mga mini-mentor natin sa business, my daughter as early as 6 years old, tinuturuan na magdamit ng tama. Tinuturuan na sila. Why? Kasi, obviously, when you let the females roam around dressing super sexy, dressed super revealing, automatic yung mga tao sa paligid nila magre-react. Now, pwedeng nalang sabihin, huwag sisihin yung mga babae. Diba? Bakit sinisisi yung babae? Lalaki naman yung gumawa ng masama. Hindi po sinisisi yung babae. Sinasabi lang, we are just letting you know and become aware na pag ikaw, when you dress a certain way, mababastos at mababastos ka. Especially when you put yourself in that uniform. Let's be real. Kung ang doktor hindi naka-uniforme, hindi mo malalaman doktor, tama ba? Kung ang police o security guard walang uniform, hindi irerespeto ng marami, tama ba? Kung ikaw negosyante, brand deal, malaking deal, magkuklose ka ng million deal, hindi ka pwedeng naka-short, tama ba? You have to present yourself the right way. So, if you wear the uniform of babaeng malandi, automatic, the marketplace, the mainstream, especially the manyak, will assume malandi siya. Hindi natin sinisisi, kailangan lang naiintindihan natin how human beings behave. Because it's human behavior. Pag sabihin, ang goal ko, mga babae, protektahan yung sarili at respeto yung sarili. Alright, another thing, pwedeng sabihin ng mga babae, hindi naman kami nagdadamit para sa mga lalaki. Alam namin, hindi kayo nagdadamit para sa amin. Sige, sabihin na natin that's the case. Pero still, when you go in the public, sa Instagram, kung nagpakita ka ng sexy, automatic mamanyakin ka. Because in-upload mo yung katawan mo sa social media. You are making yourself available. Right? Now, here's the hierarchy. Kung babae, pinanganak yan with the highest value. Ang lalaki, pinanganak tayo, lowest value sa hierarchy. So, ang ginagawa ng mga lalaki, we have to grow as a person, we have to be strong, we have to work hard, we have to climb the hierarchy of success in terms of material things. Kasi yung material things, mahalaga yan sa security ng babae. So we can provide with them food, shelter, and everything. Sa hierarchy ng social status, kasi kailangan mabuild natin yung respect with other men.
The more that we get to experience things, the more na mas marami tayong experience, the more na tumataas yung value natin as a person. Ang babae baliktad. The more na dumadami yung experience nila, especially sa maling bagay, for example, you are making yourself available for other guys, accessible ka sa ibang lalaki, kitang-kita ng ibang lalaki yung katawan mo, na dapat yung partner mo lang yung makakakita, tapos in public, ganun ka, automatic yung value bumababa. And they have to understand that. I'm not saying nakadepende yung value mo sa pananamit mo. I'm not saying that. Nakadepende yung value mo bilang babae sa choices na ginagawa mo every single day. Based on thousands of processes na na-experience ko as a coach, ako ay nagsiserve din sa mga community. Nagpa-process ako ng mga batang na-rape, pumupunta ako sa mga places na pwede ko silang kausapin at tulungan at supportahan. And being able to coach a lot of entrepreneurs at the same time, I've seen patterns. Yung mga babae, and I understand, kaya nga naintindihan ko na nagdadamit ng sexy. Hindi ko nila lahat, pero most of them, they just want attention. Attention na hindi nila nakuha sa bahay. Attention na hindi naibigay sa kanila ng tatay nila. So normally, pag ang babae pa-sexy, may daddy issue, broken family, or may issue sa family around self-worth and belief systems. So, gusto ko lang ipaintindi sa mga babae na kung masaya ka sa ginagawa mo, pa-sexy ka manamit, and masaya ka dyan, just tuloy mo lang. It's your life, hindi ko pakikialaman. Just understand na kailangan mong tanggapin yung reality na maraming manyak. Nababastusin ka. Diba? Parang ako, social media. Hindi ko pwedeng sabihin, kailangan baguhin yung mga tao, hindi mag-spread ng hate. Hindi ko sila mababago. Naintindihan ko na pag nag-upload ako ng video, nakita yung mukha ko, ibabash na yung pimples ko. Kailangan ko itong panindigan. Diba? Ang dami kong tato, kailangan kong panindigan yung kapalit nito. Same goes. Kailangan na ng panindigan yung kapalit ng pagpapaseksy. At doon naman sa mga babae na feeling nila kailangan nila ng attention. Kasi obviously, hindi nila kayang i-admit yon. Pero there are really females out there who wants attention. At nakukuha nila yung attention na yon, yung likes, yung comments, yung shares sa pagpapasexy. Ang message ko lang sa kanila is, kahit hindi kayo magpasexy, ma-appreciate kayo ng mga tamang tao. It's just that you are maybe in a wrong circle, and if you are honest with who you are and honest with yourself, eventually, mamimit mo yung mga tamang tao na ma-appreciate kung sino ka talaga. So that's my take on this extremely controversial issue.